Ang larawang nagbunyag ng lihim. Totoo po na minsan ang larawan ang isang magbunyag ng isang lihim. Masakit, pero sa isip natin, kailangan natin itong tanggapin dahil wala na. Noong araw na inilibing namin ang aking anak, tahimik ang paligid. Wala. Nisimoy ng hangin ang lumamig sa aking balat. Ngunit sa kalooban ko, may malamig na takot na hindi ko maipaliwanag. 2 buwan lamang siya sa mundo. Malusog, masiyahin, masigla, ngunit bigla siyang kinuha sa amin. Yung pagsisisihan mo man na yung ilang segundo, ilang minuto lang na hindi mo nahawakan ay yun ang dahilan kung bakit siya nawala. Pagdugtugtungin man natin ang mga pangyayari pero wala na. Masakit pero wala na ako magagawa. Kahit anong pilit kong tanggapin. Nasakit ba ang dahilan kung bakit siya nawala pero may bumubulong sa aking puso na hindi iyon ang buong katotohanan. Ang kanyang iyak ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito basta pag-iyak ng gutom o pagod. May kung anong bigat sa bawat paghinga, isang pagdaing na hindi maintindihan. Alam mo ba yung parang may hinahanap siyang hindi niya maabot? May sakit na hindi niya masabi. Dahil siya ay sanggol, ang kanyang munting katawan ay pumipilipit. Ang kanyang maliliit na kamay ay kumakawag sa hangin na tila may gustong abutin o itaboy. Ilang minuto ang lumipas, lumalakas ang kanyang pag-iyak. Humahalo sa katahimikan ng bahay. Ang tunog ay hindi lang lungkot, hindi lang happy. Parang may kasamang takot. Parang may hindi nakikitang aninong humahaplos sa kanya. O baka naman may bumubulong sa kanyang musmus na pandinig. Isang tinig na hindi maririnig ng sinumang nasa paligid. At sa oras na yun, hindi namin alam, hindi namin naisip na iyon na pala ang huli, na ang iyak na iyon ay hindi lang daing ng isang sanggol. Baka iyon ay isang huling pagpapaalam. Isang sigaw ng kaluluwang hindi sigurado kung siya ba'y tunay na nawawala o siya'y kinuha at pinalitan ng kung anong hindi natin mawari. Isang araw at isang gabi lang din siyang binantayan. Matapos ang libing na yun, nagdesisyon akong ipadibilop ang ilang larawang kuha namin noong siya ay nabubuhay pa. Taong 1987, uso pa rin noon ang kamera. Wala pang mga gadgets gaya po ngayon. Kaya sa sentro at matagal bago ito makuha pagkatapos ng develop. Yung excited akong nakita ang mga larawan, ngunit nang isa-isahin ko itong tignan, ang mga litrato, halos nanginig ang aking kamay sa mga nakita ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dahil sa halip na mukha ng aking anak, isang saging ang lumabas sa larawan. Nanlambot ako, nanginig ang buong katawan ko. Nangiyak ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa oras na yon. Hindi ko maunawaan paano nangyari ito. Halos lahat ng kanyang larawan, puro saging. Iniisip ko baka gawa lang ito ng kamera, pero nakapagtataka kasi ultimo larawan, nakandong-kandong ko siya. Mula sa pier, mula sa sasakyan na sinakyan namin, saging lahat yung mukha niya, pero ako, buong buo yung mukha ko sa litrato. Nagtanong ako sa mga kapitbahay ko sa lugar na yun. Biglang nagkwento yung isang kapitbahay namin sa baryo. Ang mga sanggol na nawawala, napapalitan at hindi na ibabalik sa kanilang tunay na pamilya. Ang iba, sinasabing pinalitan ng mga engkanto ng isang bagay na ngunit sa mata ng tao, iba.
isa lamang daw itong kahoy, dahon o prutas. Noon, hindi ko maipaliwanag at paniwalaan ang mga kwentong iyon. Pero nung hawak ko na ang ebidensya at wala na yung aking anak, hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko, kung totoo ba o hindi. Pagkatapos ng nalaman kong ito, tumingin ako sa langit, pilit na hinihiling na kung talagang hindi siya nawala sa natural na paraan, na sana sa kahit anong paraan maibalik siya sa akin. Ngunit ang sagot ng kalangitan ay katahimikan. Isang katahimikang mas mabigyan pa sa anuman. Kung ano ang totoo, hindi ako sigurado. At kung totoo man ito, kung may paraan po ba na maibalik sa akin.